Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Para po sa ating kampungan na awitin po natin. Lord, we give you honor. Minsan pa po, sabay-sabay po natin tabihin ang presensya ng ating Panginoon na umaga.
Bagamat kami kakailangan, hindi po yun ang dahilan, kundi ang dahilan kung bakit kami narito, kundi ikaw, Ama. 2 taon na sinabi niya Panginoon sa iyong mga salita, ikaw ay kasama namin at ang presensya sa aming kalagayan. Tayo natin manalangin sa Diyos at ipong panalangin ang ating buhay sa Panginoon. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay, lalo na po sa mundo ito na ating ginagalawan, na kung saan puno-puno ng pagsubok, puno-puno ang kahirapan, kalamit ang nangyayari sa pagkakatuwang panahon na pinakikita sa atin ng Diyos. Niya sa lang may kapangyarihan upang tapusin ang lahat. Aming Panginoong Diyos, aming Amang nasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming pong dakilang tagapagligtas, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo pong mayaman na biyaya at kapal, lalo na po Panginoon sa kaligtasan ng aming buhay na patuloy niyo po ipinag-aalam sa amin. Maraming salamat sa buong isang linggo, Panginoon, na hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami iniwan. Bagamat marami kami mga pagkukulang, minsan nakagawa kami mga negatibong bagay na labag sa iyong kagustuhan. Subalit salamat sa iyong habag, sa iyong awa, na kung saan patuloy niyo pong ipinapadama ang iyong dakilang pagmamahal, ang iyong dakilang pag-ibig sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na narito naman kami nagtitipon upang pasalamatan ka, pagpurihin ka, at ito'y pinapahayag ng aming lahat na ikaw ang aming Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na tubugos sa aming makasalanang buhay. Mula sa kaibuturan ng aming puso, Ama, pinapahayag ng aming lahat ang iyong walang hanggang kabutihan at katapatan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod na mag-aatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga kabataan ito na kung saan patuloy na ginagamit sa iyong ministeryo. Pagpalain mo, Panginoon, ang simula hanggang sa matapos ng iyong gawain. Pagpalain mo higit sa lahat ang aming puso. At anuman po ang mga pagkakamali namin, narito kami. Ipinapayag na aming lahat na patawarin niyo kami. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa iyong gawain. Anuman ang mga dahilan o kadahilanan, pati hindi po, Ama, ang kanilang sitwasyon ng kanilang buhay. Ang panalangin po namin, Lord God, iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga sakit na karamdaman. Pagalingin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nagpapasalamat kami dahil tunay nga, pinagkalooban niyo kami na makarating sa iyong gawain at ang aming buhay ay aming kong mapaglingkod sa iyong gawain. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasalamatan ka namin. At ang aming panalangin ito ay sinisiluan po namin sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, Panginoon, na sunod ng lugar na ito, Diyos. Iniaalog namin sa iyo. Sa iyo ang walang hanggang pasasalamat. Sa tanging pangalan naman ng aming Panginoong Isus, kami lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Minsan po handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Kaya minsan pa, sabi-sabi po natin ang bita ng ating Diyos. Hallelujah. Pag-iwas
Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Hallelujah. Dapat po yung mga Kristiyano ay laging masaya. Hindi dapat nakikita yung kalungkutan kahit may problema. Bakit po? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Yan po yung kalakasan ng isang Kristiyano eh. Lagi niyang kasama ang Diyos. Kasi po pagka hindi mo kasama ang Diyos, sa pipili mo sa iyong sarili ay kabigatan. Lahat halos kabigatan ang iyong mararamdaman. Pero pag kasama mo ang Diyos, ay nagiging magaan ang lahat ng bagay. No? Lalo na ngayon, hindi pa natatapos yung problema ng buong mundo. Okay? Hindi pa natatapos ang problema tungkol sa pandemic na yan. At yung mga problema sa ating bansa ay naapektuhan din yung mga tao sa lahat ng mga bagay nito. Kaya na po, siyempre mas napaganda yung merong Diyos. Dahil siya yung nagbibigay ng kagaanan sa ating puso. Okay? Palakpakan niya po natin ang Diyos. Malakas! Hallelujah! Tayo po ay darang muli sa ating pong mensahe ngayong umaga. Matatagpuan po natin sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi at inyo pong sundan ang aking pong pagbasa. Chapter 3, verse 19. Okay? Dito natin makikilala na tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budi sa harapan ng Diyos. Sakali man tayo usigin yun, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang utos at ginagawa ang kanlulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Kristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritu na pinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin nananatili siya sa atin. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po itinataas namin ang iyong walang hanggang pangalan. Humihingi po kami ng gabay ngayong umaga, nawa po ay maunawaan namin at mapagpala kami sa iyong mga salita. Ganon din, mga kaibigan namin, mga kapatiran namin na nakasubaybay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan Amen. Napakaganda po ng mga talatang ito na ibabahagi ko po sa inyo sapagkat dito natin makikilala, dito natin masusuri yung pagiging panatag ng ating kalooban sa harap ng Diyos. Okay? Sapagkat ang ibabahagi ko po sa inyong umaga, yung ating pong paksa, ay ang Kristiyano ay panatag ng kalooban sa harapan ng Diyos. Okay? Ang isang Kristiyano, sabi po ng ating papaksain, ay dapat panatag sa harapan o ang kalooban sa harapan ng Diyos.
Naniniwala ko ba kayo dyan? Nasa panig natin ng Diyos. Kaya anuman yung dinasin mo, anuman yung problema dumating sa'yo, o anuman yung kahirapan dumating sa'yo, dapat panatag ka. Bakit? Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Kung yung mga tao na hindi pa nila isinusurrender yung buhay nila sa Diyos, yung mga tao na ay hindi pa nila ganong kilala si Kristo sa buhay nila, ay pilit nilang ipinapanatag yung kanilang puso, pilit nilang ipanatag yung kanilang buhay, dahil naniniwala silang merong Diyos. Hindi pa sila mga mananampalataya at wala pa silang assurance na kaligtasan, pero naniniwala sila na hindi sila pababayaan ng Diyos. How much more kayong mga mananampalataya? Diba? Hindi ba dapat mas lalong panatag kayo dahil alam nyo, kapanig ninyo, nasa panig ninyo ang Diyos? Kaya kung nasa panig natin ang Diyos, at panatag tayo ating kalooban, ayon sa verse 24, sabi doon na dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at o kaya't nananatili sa atin ang Diyos. Yung po pala yung dahilan. Kaya po na, dahil nasa panig natin ng Diyos, dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos, kaya siya ay nananatili sa atin. Kaya siya ay nasa panig natin. Okay? Hindi dahil sa sinusunod natin siya, kaya siya nananatili sa atin. Kundi yung ating pong pananatili sa Diyos, yung kanyang pananatili, ay resulta po yun. No? Yung ating pong pagsunod sa utos ng Diyos ay resulta ng pananatili natin sa ating kalooban. Okay? Dahil sinusunod natin yung kanyang mga utos, kaya nanatili siya sa atin ang Diyos. Patuloy siyang mananatili sa atin. Bakit po sinabi ng banal na kasulatan yun? Kung magbibigay tayo ng example, yung mga Israelites, kapag sila ay lumalabag sa utos ng Diyos, hindi nila sinusunod ng Diyos, sila ba'y nananalo sa laban? Hindi, di ba? Natatalo sila sa kanilang pakikipaglaban. Bakit? Pinapabayaan sila ng Diyos, pinarusahan sila ng Diyos, dahil kasi sa katigasan ng kanilang ulo. Pero, kapag sila ay nagbalik loob sa Diyos, at sinusunod nila yung mga utos ng Diyos, nananalo ba sila sa laban? Yes, nananalo sila sa laban. Nananatili sa kanilang Diyos. Sinasamahan sila ng Diyos. Hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Bakit? Sinusunod nila ang Diyos. Sinusunod nila yung kagustuhan, yung kalooban ng Diyos. Kaya tayo mga anak ng Diyos, ganun din po yung nangyayari. Kapag hindi natin sinusunod ng Diyos, pag nilalabag natin ng Diyos, dumadanas tayo ng kabigatan, problema sa ating buhay. Pero hindi totally talagang iniiwan tayo ng Diyos. Actually, hindi tayo iniiwan o pinapabayaan, kundi binibigyan tayo ng lesson, binibigyan tayo ng aral. Okay, para tayo manatili sa Kanya. Okay, pangalawa ay pinagtitibay ito ng Espiritu ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Now, ang Espiritu pa rin ang siya nagpapatibay para maging panatag. No, para maging panatag yung ating kalooban sa harapan ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na siya magpapapanatag, yung panatagin, payapain yung ating buhay. Wala tayong magagawa sa ating sarili, sa ating sarili kung hindi tayo gagabayan o tutulungan ng Espiritu ng Diyos. Kaya mahalaga po yan. Sabi doon sabi po ng talata ng Romans chapter 8, patunay po na nasa panig natin ng Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 35 hanggang 37, sabi po rito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos o ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, tinuring nila
sa amin ay mga tupang kakatay lamang. Sunod, hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya, sa pagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So kaya po mga kapatid, diyan ko pinapapatunayan na nasa palig natin ang Diyos. Walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa piling ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya dapat ipanatag ang ating kalooban. Tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, tayo mga hihirap, ipanatag natin yung ating kalooban. Huwag nating hayaan ang Diyos ng sanlibutan na tayo ay buluhin, na tayo ay ilayo doon sa ating pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Kundi pagkos kapag may dumating mga pagsubok o trials, isipin mo na kasama mo ang Diyos. Isipin natin, ilagay natin sa ating puso na nandyan ang Diyos, hindi niya ako papabayaan kahit anuman ang mangyari. Bakit? Nasa panig ko ang Diyos. May dumating na umaaway sa'yo o umusig sa'yo, huwag kang matakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Hindi ka iwanan ng Diyos. Amen? Amen? Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At nararamdaman na po ng mga lingkod ng Diyos, o nararamdaman na po na matatapos na yung pandemic. Nararamdaman na po. Bakit po? Narinig na ng Diyos yung panalangin ng kanyang mga anak. Marami na pong namatay. At yung mga namatay na ito, karamihan hindi nakikilala si Kristo. Kaya kahabag-habag po sila. Kawawa sila. Dahil kung ating ang Biblia ang pag-uusapan, hindi sila makakarating. Doon wala silang assurance ng buhay na walang hanggan. Wala silang kaligtasan. Bakit? Hindi nila nakilala ng lubusan si Jesus. Namatay sila sa hindi tamang panahon. Bakit po sila hindi tamang panahon? Kasi hindi nga nila nakilala si Kristo sa buhay nila. Meron din mga mananampalataya kinuhanan ng Panginoon. Pero dahil sila kinuhanan ng Panginoon, hanggang doon lang ibinigay ng buhay sa kanila ng Diyos. Okay? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil kakampi natin o nasa palig natin ang Diyos. Kaya dapat panatag tayo. Huwag natin bigyan kaguluhan yung ating sarili. Marami nagsasabi na ang tao ay nadaya sa pandemic na ito. Masyadong nagpanik ang tao. Nakalimutan nila na mayroong Diyos. Pati mga doktor, iba-iba yung kanilang pagkaintindi doon sa virus na ito. Hindi sila naniniwala na yung virus na ito ay sobrang nakakamatay. Well, pinapalis nila doon sa mga nagdaang problema rin ang mga sakit na nagdaan. Hindi rin nagkakalayo. Dahil ang alam nila, yung mga bagay na ito ay ang Diyos pa rin yung nakakaalam. Kaya yung mga church, yung mga iglesia, tuloy lang sila sa gawain nila. Kung mamatay ka sa iyong paglilingkod sa Diyos, mapalad ka. Bakit? Yung bang pandemic, yung bang virus na ito bang COVID na ito,
ang magiging dahilan ng iyong paglayo sa Diyos? Pag namatay naman yung laman mo, buhay naman yung iyong espiritu. Ligtas ka pa rin kahit mamatay ka. Ba't ka matatakot? Takot na takot. At pagka nakita ko yung mga patutuko ng mga artista na nagkaroon sila ng COVID, umiyak pa sila parang katapusan na ng mundo sa buhay nila. Alam na sila doon sa mga maiiwan. Nakalimutan nila na ang Diyos ay nandiyan dyan. Totoo masakit pag kami namatay nila wala sa mahal mo sa buhay. Pero may magagawa ka pa para buhayin sila. Wala ka namang magagawa. Ang Diyos lang yung makakagawa nun. Wala tayong marapatan doon. Wala tayong power doon. Kundi ang gagawin lang natin ay ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin, dapat maging panatag yung ating kalooban habang hinihintay natin ang Diyos. Habang hinihintay natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari sa darating na taon. Okay? Mangyayari at mangyayari ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung sobrang paghihirap, yung sobrang paglalaban, at yung halos hindi na kayanin ng tao. Okay? Hindi pa sumisiklab yung labanan bansa sa bansa. Wala pa tayong gaanong narinig dyan. Kung literal man yan, spiritual man yan. Pero kung literal na mangyayari, naglaban ng China at Amerika at piktado ang Pilipinas, mailipit tayo. Hindi tayo exempted. Bakit? Kaanib tayo ng United Nations. Bawat bansang kaanib ng United Nations, pag napalaban ng isang bansa, obligado kang tumulong o sumuporta doon sa iyong kaanib na bansa. Sino may ipit? Sino kawawa? Ang maliliit, ang may hirap, na hindi marunong humawak ng baril. Anong gagawin mo? Magtatago ka na lang sa ilalim ng kama mo. Wala kang magagawa, wala tayong magagawa eh. Kaya malamang pag sumiklab yung labanan, halimbawa, mga kapatid, maraming tao magpapakamatay nila. Bakit? Ayaw nilang danasin yung dinanas ng araw, yung mga kabataan, yung mga bata ang pinapatay ng hapon. Inihagi sa taas at sinasalo ng bayoneta yung mga bata. Ginagawa nila ng loob, parang bola na tinutusok ng bata. Yun ang kwento ng mga matatanda eh. Totoo man yun hindi, nakakatakot, di ba? Ngayon parang ito, hindi na bayoneta, bala na. Kaya po, nakakatakot. Pero ang mga anak ng Diyos, kahit mamatay, dapat hindi natatakot. Bakit? Dahil nasa panig natin ang Diyos. Yun ang katotohanan dyan. Yun ang dapat isinisiksik sa ating isip, sa ating puso. Nakapanig ang Diyos. Sa pamilya, wala naman talagang pinagkukunan ng pangailangan. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, ipanatag mo mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Marami tayong kilala, mga kaibigan, mga kapatid natin na walang trabaho. Pero dahil sa ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Bakit? Nasa panig mo ang Diyos. Unless na mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Pag nawalan ka ng tiwala sa Diyos, lalo ka maghihirap. Lalo ka mamroblema. Ang dapat na, pag dumarating sa ganong pagsubok, dapat lalo ka nandun sa gawain eh. Lalo ka nagsusumikap na mapaglingkuran ng Diyos para matuwa ang Diyos sa'yo. Dahil pag natuwa ang Diyos sa'yo, ibibless ka niya. Ito yung anak ko, kahit naghihirap, nandiyan pa rin sa
Meron bang ama na nakakatiis sa ipaghihirap ng anak? Merong anak na itatakbo ng ama, mga magulang, pero yung mga magulang, hindi nila magawang itakbo ng kanilang anak. Ganyan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iba. Kaya dapat pag ganitong mga pagkakataon, ganitong mga bagay, lalo tayong nagsusumikap maglingkod sa Diyos. Yung panahon natin, yung oras natin, ilaan natin sa Diyos. Hindi naman buong araw ay sa Kanya tayo naglilingkod. Oras nga lang eh. Sa Bible study, isang oras lang. Okay? Prayer meeting, isang oras lang din. Alam nyo, ang Diyos lugi eh. Bakit ko sinabing lugi? Oras lang yung naibibigay natin sa Kanya. Samantalang siya, buong buhay mo, minuto-minuto, kada himay ng buhay mo, nandiyan siya nakatingin sa'yo. Sinasamahan ka niya, hindi ka niya iniiwan. Tapos, minsan pa, sisisihin mo pa ang Diyos. Kung bakit ka naghihirap, o bakit ka nagugutom, bakit ka nawala ng mga bagay-bagay, eh kasi, matigas ang ulo mo. Nasa palit natin ang Diyos. Kaya hindi dapat tayo natatakot. Ano yung pangalawang puntos natin? Radigay. Pangalawang puntos natin dahil nasa palig natin ang katotohanan. O alam natin yung katotohanan. Okay? At dahil sa alam natin yung katotohanan, kaya panatag na ang loob natin na tayo nakakalapit sa Kanya. Alam natin, kilala natin yung katotohanan si Leon, si Kristo, na tayo ay makakalapit sa ating Diyos. Ano sa labi ng 21? Verse 21. Mga pinamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Bakit? Dahil alam natin yung katotohanan na kay Kristo, open tayo sa Kanya. Open ang mga anak ng Diyos na lumapit sa Kanya. May hadlang ba? Wala pong hadlang. Yung mga anak ng Diyos na lumapit sa Ama o sa Anak. Hindi niya tayo itatakwil, kundi bagkos hinihintay niya tayo na lumapit sa Kanya. Bakit? Alam mo, yung totoo, yung katotohanan na si Kristo lamang ang kailangan mo sa iyong buhay. Ang sabi ng 19 at saka 20. Ang sabi ng 19 at saka 20, tahimik ang ating budi sa harapan ng Diyos. Dito nga natin matitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budi sa harap ng Diyos. Sakali mang tayo usigin ito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budi at alam niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga tama ang sinasabi ng Biblia, kung alam mo yung katotohanan si Kristo ang nagbibigay, siya nagpe-prepare ng lahat ng bagay para sa iyo. Bakit ka nag-aalala? Samantalang alam naman niya yung kailangan mo. Bago ka pa humingi, alam niya na yung kailangan mo. Alam mo yun, at alam ng lahat ng tao yun. Alam lahat ng mga mananampalataya yun. Alam mo yung katotohanan na si Kristo lamang ang makatutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Merong isang anak ng pastor. Ang tanong sa tatay niya doon sa pastor ay ganito. Pa, bakit kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay at naibibigay niya ang lahat ng bagay, bakit kailangan pa natin manalangin? Kung alam na ng Diyos yung ating pangailangan. Diba alam niya? Kasi kung alam niya, hindi mo na kailangan humingi, ibibigay niya na lang sa'yo. Mabigat po yung question na yun. Alam niyo hanggang ngayon, yung pastor na to, namang problema doon sa anak niya.
Panginoon na akala niya kahit hindi ka na humingi, ay ibibigay niya. Samantalang inutos ng Panginoon na humingi kayo. Kaya hindi tumatanggap kasi hindi kayo humingi. Tama? Sabi ng Diyos kaya hindi kayo tumatanggap, kaya hindi kayo humingi. Kahit na alam mo, na alam ng Diyos yung pangangailangan mo, o lahat ng bagay na kailangan mo, kahit alam ng Diyos, hindi niya ibibigay. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi kayo humihingi, kaya hindi kayo humingi, kaya hindi kayo tumatanggap. So, kailangan mo humingi. Okay. Alam ba ng papa mo yung kailangan mo? Kaya kahit hindi ka humingi. Hindi niya alam, di ba? Pero ang Diyos alam niya kung ano kailangan mo. Pero kailangan mo pa rin humingi sa Diyos. Kasi ang sabi ng Lord, hindi kayo humingi. Ibig sabihin nun, hindi niyo ako tinatawagan, hindi niyo ako pinakausap. Para pag kinausap niyo ako, nakita ko yung puso mo at nakita ko yung purpose ng paghingi mo, ibibigay ko sa iyo. Kaya yung bata daw na yun ay napakaraming question. Marami pa siyang question kasi marami pang mga tinanong yung bata. Hindi ko na isa-isa inyo kasi malalayo tayo eh. Lalayo tayo. Binagbigay lang ako sa inyo example na bakit sabi nyo yung kanina, sinabi ko sa inyo, na bakit kailangan pang humingi samantalang alam naman ang Diyos yung kailangan mo. Diba? Kaya ako kung sa inyo, nagtanong kayo nun. Okay, tuloy tayo. Yung ating letter B sa pangalawa, tahimik ang ating budi sa harapan ng Diyos. Katunayan, alam ng Diyos, kung alam natin ang katotohanan, kuning ang malaya tayo. Yun ang sinasabi ko ng John chapter 8, 31, 32, hanggang 36. Basahin natin. Sinasabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 36. Kung anak ng magpapalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Actually, ang sinasabi dito mga kapatid ay yung paglaya, total na kalayaan ng tao sa kasalanan. Yan yung kanyang tinutukoy dito. At doon sa mga katuruan, yung mga lumang katuruan na nagiging sanhi ng kasalanan ng tao, pinalaya na tayo doon ng Panginoon. Okay? Hindi ito yung kalayaan sa bilanggo na nakakulong. Hindi yun. Ang tinutukoy dito ay paglaya ng tao doon sa mga bagay na kanyang tinasadlakan, na ngayon ito ay malaya na. Inalis ka na doon sa dati mong pagkatao. Inalis ka na doon sa iyong pagkasadlak sa kasalanan. Pinalaya ka ni Jesus. At kapag ikaw ay pinalaya, sabi rito, at kung ang anak ang nagpalaya sa iyo, o kung si Jesus ang nagpalaya sa iyo, kayo may magiging tunay na malaya. Ibig sabihin, pag malaya, hindi ka na nakakulong doon sa isang katuruan o doon sa isang bagay na nagpapahirap sa iyo. Pinalaya ka na doon ng Panginoon. Ano pa yung pangatlo natin? Ang pangatlo natin, dahil ang Kristiyano ay panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos dahil natatanggap nila ang kanilang mga kailangan. Dahil panatag yung ating kalooban sa harap ng Panginoon, tinatanggap natin yung ating mga pangailangan sa ating buhay o sa ating pang-araw-araw na pangailangan sa buhay. Bakit? Dahil yan ay ayon sa kanyang mga pangako. At anong pangako ng Diyos? Ito ay ayon sa kanyang mga pangako. Doon sa aklat ng John 15:7. Nasabi niya doon, kung manatili kayo sa akin at ang mga salita ko mananatili
aking mga salita ay kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad para sa inyo. Matutupad iyon para sa inyo. Anong salin niya? Mabuting balita ba yan? Maganda balita. Magandang balita. Kasi iba po yung pagkasalin sa sa Bible ko. But anyway, iisa po ang ibig sabihin doon. At ganoon din po ang sinasabi ng John 14:14. Ang sinasabi po ng John 14:14, kung kayo ay hihingi sama sa pangalan ko, ay ito ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya po, natatanggap natin yung ating mga pangailangan. Yan ay ayon sa kanyang pangako. At yan din ay dahil sa panatag yung ating kalooban na kasama natin ang Diyos. Okay? Pangalawa, dahil ginagawa natin ang nakalulugod sa Kanya. At sana, unawa, ang mga bagay na ito na nakalulugod sa Kanya ay ating nagagawa. Ano ang mga bagay na ito? Ano ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon? Okay? Ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon o sa Diyos. Una, ang pagiging maibigin. Okay? Kung ikaw ay isang tao maibigin, nalulugod sa iyo ang Diyos. Pangalawa, ang maging maganda ang kalooban. Sa pambagay na malulugod sa iyo ang Diyos, kung maganda yung kalooban. And then, pangatlo, ang maging mapagpakakumbaba. Dito marami sa mga sablay. Kristiyano, hindi Kristiyano, may talagang sumasablay dito yung pagiging mapagpakumbaba. Unless na talagang siya ay yung kanyang puso, yung pusong bato ay pinalitan ng pusong laman. No? Magagawa mo ito. At meron po isang kasabihan na kung talagang ikaw ay Kristiyano, magagawa mo ito mapagpakumbaba. Bakit? Dahil yung master mo ay nagpakumbaba hanggang sa kamatayan. Amen? Okay. Pangapat, ang pagiging mabait at matiisin. Ayan, marami naman tao ganito. Maraming Kristiyano ganito, matiisin. Kahit sinasampal na siya, inurakan na siya, inapakan na siya, no? Tinitiis niya pa rin. Okay? Nagpapakumbaba pa rin siya. Para mapakita niya na anak ako ng Diyos, sige, sampalin mo ako, sipahin mo ako, pagsalita mo ng masama, hindi ako lalaban sa iyo, iiyak lang ako. Grabe, no? Kaya expected ng mga unbeliever, yung mga Kristiyano sa barangay, kahit marahin siya, hindi siya lumalaban. Kaya sila aabuso naman. No? Nalala ko yung kwento ng isang pastor, mga kapatid, na nung siya daw ay binautismuhan ng pastor, hindi daw nakasama sa bautismo yung kanyang anak, ay yung kanyang kamay, kundi yung kanyang ulo at katawan na. Nakataas daw na gano'n. Ang nailubog lang hanggang ulo yung kamay, hindi. Kaya pwede lang manapak yung kamay niya. Kasi hindi pa siya muna kayo yung kamay niya. Nakita mo yun? Ano yung panlima? Ang panlima ay ang pagiging mapagpamanhin at mapagpatawad. Okay? At sigurado ina-apply naman natin mga kapatid ang bagay na ito. Okay? Maging mapagpamanin tayo, mapagpatawad tayo. And then pang-anim, ang pangalan mo ay ang pag-ibigan sa isa't isa. Okay, salamat at patuloy natin pinapractice ito sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Pagpito, ang patuloy na paghahari ng Panginoon sa ating puso. Yan. Patuloy tayong pinaghaharian ng Panginoon sa ating puso. And then, ang pangwalo, ang pananatili ng salita ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Ito yung sinasabi doon sa John 15:7. Okay? And then, ang pangsyam po, ang patuloy na pagpalalahanan at pagbabagyan ng kaalaman. Ito yung sharing time, pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay?
pagpapalakasan sa isa't isa. Yun yung ating ginagawa. Nalulugod po ang Diyos sa mga bagay na yan. And pang-sampo, ang patuloy na pagtupad sa mga gawain at pagpapasalamat sa Kanya. Dito sa 10 bagay na ito, mga kapatid, sigurado ako, tiyak na malulugod ang ating Diyos kung ito ay patuloy natin gagawin sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Kaya po, napakahalaga po na malaman natin at na malaman ninyo na nasa panig natin ang Diyos. Okay? Ano yung 3 bagay? Ano yung 3 puntos natin? Una, dahil sa panig natin ang Diyos. Pangalawa ay nasa panig natin yung katotohanan. At ang pangatlo ay tinatanggap natin ang ating mga kailangan. Dahil kasama natin ang Diyos at panatag ang ating kalooban sa harapan ng Diyos. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Purin ka mong banal. Salamat po sa mga salita mong muli ngayong umaga na nagpaalala sa amin. Salamat at hindi mo po kami pinababayaan, hindi mo po kami iniiwan. Kahit dumaranas po kami ng kahirapan, dumaranas po kami ng pag-uusig, o anong mga bagay na problema sa aming buhay. Lalo na Panginoon, itong COVID-19 na ito, ay naging magulo yung isip at puso ng tao. Pero sabagat alam po namin sa inyong mga hinila na dapat ay panatag, kalma lang ang kalooban ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen. Sige po tayo tumayo para pangalan po natin ng Diyos. Napagandang mensahe na hinatid ng lingkod ng Diyos sa ating kalugitan. Amen? Amen. Napaganda yun. Dahil talagang marami tayong magpulot. Kasi kung tayo mga sa Sikyon, sisir ko lang ang minuto na 1 minute lang. Sabi ng pastor, 20 years na ako siyang pastor. Nabulag din na siya doon sa Korea. Yung papakababa, hindi niya na-apply. Kaya napakabuti talaga ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Tayo naman ay darako sa ating pagkakalob sa Diyos. At ako'y samahan niyo po sa Lipunay Kalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan naman sapagkat iniibig ng Diyos ang pagbibigay ng may kagalangan. Tayo natin manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naman. Kami ko'y lubos na nagpapasalamat sa iyong mayaman na biyaya, lalo na Panginoon sa iyong mga salita na aming pong narinig. Tinanggap mula sa kaibuturan ng aming mga puso, pagpalain mo lubos ay iyong salita, upang ito'y lalong magbunga at may apply at ipamuhay namin sa araw-araw ng aming buhay. Pagpalain mo at paspasan mo rin po, Panginoon, ang mga biyaya nito upang magamit sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na namin. Amen. So, ang karagdagan kong announcement sa inyo ay nais kong iparating sa inyo na meron naman po tayo ulit isang bahay na ihahandle ng Bible study. So, may dalawa na po yung Bible study ko, Huwebes at saka Biyernes. Okay? So,
yung mga kapatiran natin na hindi natin nakakasama, ay kung po pwede lang, ay dalawin naman ninyo. Okay? Meron pong special request at yung iba po hindi alam. Si Sister Michelle po ay humingi ng panalangin. Dahil nagpa-check up siya, ang sabi daw ng doktor sa kanya, ang sakit niya raw ay kidney. Namamaga po yung mukha ni Sister Michelle. Kaya sabi niya, Pastor, pa-pray po ako at pakishare po sa mga kapatid. Hindi siya nag-post sa LSGCF. Sa akin lang po siya nag-message. Kaya, pag-pray po natin ang batang ito. Kasi po, alam niyo naman yung sitwasyon niya, no? Siya yung parang tumatay yung tatay, tumatay yung nanay sa kanyang mga anak. Kaya, ipag-pray po natin siya. May maliit pa siyang anak, di ba? Maliit pa yung mga anak niya. So, kailangan na i-mission yung panalangin. So, dapat sama-sama po tayo manalangin at yung puso natin, yung isip natin, ay ito natin, i-focus natin sa ating Diyos na tugunin yung ating mga panalangin. At lalo na yung ating mga iba pa mga kapatid na may mga karamdaman pa. Sila ng Esther, hindi natin nakakasama. Yung iba hindi naman talaga natadalan natin. So sana ay magkaroon kayo ng time para sa pagdadalaw. Magagawin ko rin po yun, pero hindi naman po ako pwedeng lahat siguro akin. Okay? Hindi naman po siguro lahat sa akin. Tulungan niyo ako. Yan yung gusto kong sabihin. Tulungan niyo ako kahit sa pagdadalaw lang. Mag-i-schedule pa ako next month. Ako, na dalawin ang bawat bahay para ipanalangin. Yun lang po yung gagawin natin. Ipananalangin lang po natin. Kung may konting sharing, okay lang po. Pero dapat talaga ay malaman ko lahat kung sino yung mga hindi nakakapag-church para madalo natin at may pag-pray natin sila. Malamang may mga problema yung iba kaya hindi nakakadalaw. Kaya meron mga nakatago. Kaya dapat puntahan natin para tapanalangin. At kung sino po yung gusto sumama sa akin, pwede pong sumama. Pananalangin po natin sila. So yan po yung ilang announcement. Kasi po, napapansin ko sa natin, sa grupo natin, parang yun ang kulang. Prayer, pagdadalaw. Kasi hindi po natin nagagawa po yun eh. Lalo na ngayong nagkaroon ng pandemic. Kung sa bagay, bawal naman talagang pumunta ng bahay dahil dun sa sa COVID na ito. So sa ngayon, nagagawin na po natin ay panalangin. Ipanalangin po natin yung ministry, yung gawain ng kabataan. Pag-pray po natin yung kanilang regular Bible study. Sunday na po, yung gawain ng kabataan. Tama ba? O, wala sumasagot na kabataan. Wala tayong kasama kabataan. Ano po yan? Sunday na po, yung gawain ng kabataan. At mag-invite pa po kayo, hindi lang yung kayo-kayo. Sana yung mga kaibigan nyo, invite nyo na sumama sa fellowship ninyo kahit na online. Ito nakasunod naman kayo siguro. Zoom ba? Okay, kahit na isang daan kasi dyan. Pag-zoom. Okay? So tayo pong tumayo lahat. Awit na tayo. Ang huling awitin. Bago tayo manalangin. Para po sa uling awitin po natin ang opinions. Open the eyes of my
po'y dumako sa pananalangin. Request brother si Juni. Si Juni. Ituon po natin ang ating isip at puso sa ating Diyos na mahabagin. Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Panginoon, salamat po sa umagang ito at ikaw ay aming napapurihan. Naitaas namin ang iyong dakilang pangalan sa pamagitan ng aming mga boses ng aming lakas. Salamat po sa gabay ng iyong Banal na Espiritu Santo na gagawa namin ang lahat ng bagay ito. Salamat po dahil panatag ang aming kalooban dahil alam po namin na kasama ka namin at hindi pa kami iniiwan. Kaya po, ngayong umaga ay nilalapit namin sa iyo ang aming mga suliranin, lalo-lalo na po Panginoon, ang mga kapatiran namin na dumaranas ng karamdaman. Hiling po namin ng Diyos ang patuloy na recovery ni Pastor Judy. Lord, nalalaman po ang puso ng aming kapatid dito at kabagay po siya at bigyan ng kalakasan, lakas ng loob ang kanyang pong pamilya. Ang lahat, Panginoon, na managmamahal sa kanya ay bigyan mo, Panginoon, ng kalakas ng kalooban. Ganun din po ay nalalapit namin sa iyo ang aming kapatid na si Sister Michelle. Alam mo po, Panginoon, ang puso ng aming kapatid dito at ang sitwasyon ng kanyang buhay. Kaya kami po'y nagpapakababa sa inyong harapan at nagmamakaawa na tingin mo po ang aming kahilingan sa kagalingan ng aming kapatid dito. Ganun din po, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang aming kapatid si Nanay Esther. Lord, alam ko po may plano kayo sa inyong mga anak. Kaya nangyayari ang mga bagay dito. Awat kapag Panginoon ang aming pong hinihingi sa iyo. Sa mga gawain namin, Panginoon, sa aming pong mga Bible study, prayer meeting, at ang aming pong pagsamba, maging ang gawain po ng mga kabataan, ay hinihingi ko po, Panginoon, na patuloy mo pong pagtingasin ang espiritu ng bawat isa. Samahan at bigyan ng karunungan ng bawat isa na sa ganun ay matutot lumakas ang aming pananalig sa iyo. Minsan pa, Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang bawat pamilya ng bawat kapatiran. Nawa po ay maghari ang pag-ibig, ang pagkakaisa. Kahit na may problema, nawa po ay maging magang ito at nandiyan ka. Samahan po ang bawat pamilya, Panginoon. Doon po sa kabuhayan ng bawat isa, sa pinagmumulan ng kabuhayan, nawa Panginoon, ipatuloy mo ibuhos ang pagpapala sa mga anak. Nang sa ganoon, makita ng sanlibutan na hindi mo kami iiwan, hindi mo pinababayaan ang iyong mga hinilang. Ang aming pong mga kapatid, kaibigan, kapatiran na nasa ibang bansa, sa panguna po ng aming mahal na pastor, hilingin po namin, Panginoon, na ingatan mo po sila. Samahan. Magandadora Sister Torres, Panginoon, Sir Des, si Jasper, at lahat po, Panginoon, ang kaibigan namin. Ay hilingin mo namin o Diyos, na samahan po sila at ingatan sa kanilang buhay doon sa ibang bansa. Maging ang aming pong bansang Pilipinas, ay hilingin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa panguna po ng aming Pangulo, Rodrigo Duterte. Panginoon, yung kanyang pong kalusugan, hilingin po namin na bigyan po siya ng kalakasan at kung matapos yung kanyang tungkulin, matupad niya yung kanyang tungkulin na ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo rin po ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Ganun din
din po, ang aming pong pangalawang Pangulo ay nililid po namin Diyos. Ingatan mo rin po yung kanyang sarili, yung kanyang lupang katawan, at yung kanyang pamilya. Ingatan mo rin po sa gawa ng kaaway at sa karamdaman. Maging aming pong Senado at Kongreso, sa iyo rin po namin Panginoon pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na ginagawa nila Panginoon. Nawa po ay patuloy sila makatulong sa likhain ng aming Pangulo. Pero din po ang aming pong mga sundalo, mga pulis, ay patuloy pong naingatan sila, Panginoon, sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Maging ang bawat pamilya o Diyos na mga pulis nito, mga sundalo nito, ingatan po rin po. Ang aming pong mga doktor, mga nurse, ay nilingdin po namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat po sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Doon, Panginoon, sa mga kaibigan namin na mga nasa ospital, mga wala pong mga pera, pangailangan, may mga karamdaman. Lord, abutin mo po ang pangailangan ng inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa sign na ipinakikita mo sa inyong mga lingkod na nalalapit na ang pagtatapos ng paghihirap ng aming bansa. Kaya, Panginoon, ang lahat ng bagay dito ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala at ipinagpapasalamat. Ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalagit ang pananampalataya ay pagkaloob ng Diyos, Ama at Panginoong Jesucristo, sumakot din. Ang pagpapala ng Diyos ay sumigang lahat ng umiibig ng walang maging sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat.